Yung ating mga puso, ituon po natin sa Panginoon, mga kapatid. Ituon po natin sa Kanya. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dumating man ang trials sa buhay, dumating man ang mga pagsubok, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Continue to serve the Lord. Amen. Continue to serve the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, gusto nga po na balikan po natin yung original na word po ng pagsisisi. Ano po ba yung pagsisisi sa Bisaya? Manulsul, pasayluha. Pinulsul. Balikan po natin yung word po ng pinulsul sa original word po niya. Ang original word po nito ay nakuha po sa Greek word na shub. Hindi po yung shub. Hindi ko po pinapalayas kayo. Hindi po shub. Kundi shub. S-H-U-B. Shub. Ang meaning po nito ay pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa Diyos. Ang totoo pala ng pagsisisi ay hindi po yung nalungkot ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, umiyak ka, mamaya na naman, wala na naman. Hindi po yun ang totoong pagsisisi. Kundi po ang totoong pagsisisi, iwan mo po ang kasalanan at dumaretso po sa Panginoon. Manumbalik ka sa Panginoon. Yun po yung totoong pagsisisi. In our modern days kasi ngayon, minsan, dahil alam natin na maawain po ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, umiyak na tayo. Umiyak lang tayo, nalungkot. Lord, patawarin mo ako. Pero hindi po nagmula sa ating kasing-kasing. Hindi po mula dito. Basta sinasabi lang natin, dito po nanggagaling sa ating mga bunganga. Hindi po yun. Kung minsan, nagsisi po tayo, mamaya, babalik na naman tayo sa pagkakasala. Hindi po yun ang totoong pagsisisi. Kundi po ang totoong pagsisisi. Nakaharap ka sa kasalanan, tayo makasalanan, 180 degrees about face. At susundin po natin, manumbalik po tayo sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Yun po yung totoong pagsisisi. Ang totoong pagsisisi ay buong kaluluwa, buong puso, buong lakas na manumbalik sa Panginoon upang ikaw ay buong buo na makalapit din sa Panginoon. Buong buo ka na manumbalik sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Gusto nga po na sumigaw po tayo pag praise the Lord. Hallelujah! Sabihin natin. Praise the Lord! Hallelujah! Asan ka po? Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ang totoong pagsisisi po ay iwan po natin ang kasalanan at manumbalik po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, hindi po uto-uto ang Panginoon. Hindi po yung sabihin ng uto-uto. Hindi po yung Totoo nga. hindi po uto-uto ang Panginoon. Kasi sinabi po natin, sisisi po tayo, pero pabalik-balik naman po tayo sa pagkakasala. Hindi na uuto. Hindi po yun ang totoong pagsisisi. Hindi po, tumalikod po tayo huli sa kasalanan. At manumbalik huli tayo sa Panginoon. Yun po ang totoong pagsisisi. Praise the Lord. Titignan po natin ang buhay po ng mga Ninevites. Yung ipinahayag po ni Jonah ang salita po ng Panginoon na sila ay magsisi, mga kapatid. Hindi lamang sila umiyak, mga kapatid. Hindi lamang nila binigkas yung kanilang pagsisisi, kundi ipinakita pa nila yung kanilang pagsisisi sa Panginoon. Nagubad sila ng kanilang damit. Naglagay po ng sako sa kanilang mga katawan at naupo po sa dapo. Yun po yung ginawa po nila na pagsisisi. At nung nakita po ng Diyos yung kanilang pagsisisi, hindi po itinuloy ng Panginoon ang kanyang balak sa lugar po ng Ninive. Dahil ang mga tao ito, mga kapatid, punong-puno sila ng pagkakasala. Ang mga tao ito hindi kumikilala sa Panginoon. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Mga kapatid, binago po niya yung kanilang mga buhay. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Ang Ninive po ay tulad po ng Sodoma at Gomorrah.
Itong mga Sodoma po na ito at Gomora, sila po ay wala rin po silang knowledge sa paglilingkod sa Panginoon. Sila po yung mga tao na andun po sa kadiliman. Sila po yung mga tao na hindi nila alam yung tama at mali. Yun po sila, mga kapatid. Hindi po sila gumagawa ng mabuti sa harapan po ng Panginoon. Hindi po sila kaya-aya sa paningin po ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, ang sabi po ni Abraham sa Panginoon, nakipag-usap po siya sa Diyos. Panginoon, kung meron po bang 15 na manumbalik sa iyo, hindi mo ba itutuloy yung pagpaparusa sa lugar po ng Sodoma at Gomora? Sabi po ng Panginoon, hindi na. Kung meron po bang 40, sabi ni Abraham, sabi ng Diyos, hindi na. Kung meron po bang 30, 20, 10, hindi na, sabi po ng Panginoon. Pero nakakalungkot po, mga kapatid, dahil ni isa man sa kanila, walang tumalikod sa Panginoon except sinalat at ang kanyang pamilya. Nakakalungkot po, mga kapatid, kung ganun po yung lugar po nating Pilipinas, na wala man lamang kumikilala sa Panginoon. Darating po ang destruction po sa ating mga buhay kung ganun po ang mga tao. Pero ang mga Ninive, mga kapatid, naniwala sila, nanampalataya sila sa Panginoon, nagsisi sila sa kanilang mga ginagawa. At alam niyo po ang nangyari, hindi po itinuloy ng Panginoon ang balak niya sa lugar po ng Ninive. Praise the Lord. Makita po natin ang pagmamahal po ng Panginoon. Makita po natin yung talagang mapagpatawad po ang Panginoon, mga kapatid. Kung nakikita niya yung ang bawat isang tao po ay talagang truly na manumbalik sa Panginoon at magsisi sa kanilang mga kasalanan, hindi po niya kaparusahan, mga kapatid. Ang gusto po ng Panginoon ay ayaw niya po tayong maparusahan. Ang gusto po ng Diyos ay ayaw niya po tayo na mapahamak. Kundi ang gusto po ng Diyos, mga kapatid, yung mabago yung puso po natin, yung mabago po yung kaluluwa po natin. Yun po yung gusto po ng Panginoon. Kung bakit, mga kapatid, palagi po tayong, naalala niyo po ba pag every New Year's? Every New Year, tayo po ay, meron po yung mga ginagawa po natin, parang nakasanayan na po natin yung New Year's resolution. New Year's resolution. Every year po, sinasabi po natin, gusto ko nang magbago, lalong-lalo na siguro sa mga kabataan. Gusto ko nang magbago. Hindi na ako iinom. Hindi na ako gagawa ng masama. Siguro, mga kapatid, sa 1 week, 2 weeks, isang buwan, magtatagumpay po tayo. Magtatagumpay po tayo sa ating mga pangako sa sarili natin. Pero hindi po magtatagal. Mawawala po yung New Year's resolution po natin. Naunawaan niyo po ba yun? Amen. Mga kapatid, hindi po mababago ang tao kung ang gusto lamang natin mabago yung physical nating buhay. Kung ang gusto lamang natin, mga kapatid, yung ating panlabas po na anyo, yung gusto natin mabago. Pero kung hindi po nabago ang ating mga puso, hindi po nabago yung ating kaluluwa, kung hindi po natin ibinigay sa Diyos ang ating buhay, hindi po mababago yung ating panlabas po na anyo. Dahil kung nabago po yung puso po natin, kung nabago po yung kaluluwa po natin, mga kapatid, susunod ang physical po na character po natin. Hindi na po tayo mahihirapan kung ang unang-una po nating babaguhin yung puso po natin. Amen po ba? Amen. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Hallelujah! Ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Gusto niya na tayo po ay mabago. Gusto niya na tayo po ay yung espiritu po natin. Kung minsan kasi, meron po tayong espiritu na hindi pagsunod sa Panginoon. Meron po tayong espiritu na hindi po sumusunod sa gusto po ng Panginoon. Pero pag baguhin po ng Panginoon yan, babaguhin po niya yung panlabas po nating character. Praise the Lord. Pangatlo po na benepisyo, yung una po ay ang benepisyo ng pagsisisi ay pagkakataon o pribilegyo. Pangalawa po ay ang pribilegyo ng pagsisisi ay kaligtasan. Pangatlo po ay ang benepisyo ng pagsisisi ay pagpapala. At dito na po ako
magtatapos. Ang benepisyo ng pagsisisi ay pagpapala. Buksan na po natin ang ating Biblia sa 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Sabi po dito, ngunit kung ang bayan ito ay nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasalanan, papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang bayan. Meron po isang prime minister po na galing po ng Korea. Siya po ay isang prime minister ng Korea. At palagi po siyang pumupunta dito sa Pilipinas. Every year pumupunta po siya dito sa Pilipinas upang mamasyal. Alam niyo po, pag pumupunta po siya dito sa Pilipinas, bumababa po siya sa Rojas Boulevard. Pagbaba po niya sa kotse po niya sa Rojas Boulevard, umiiyak po siya, mga kapatid. Umiiyak po siya. Nga naman, bakit po ba? Dahil nakikita po niya yung paglago po ng Pilipinas. Nakikita po niya ang Pilipinas ay lumalago, mga kapatid. Dahil umiiyak po. Yun po yung dahilan kung bakit umiiyak po siya. At ang sabi niya sa kanyang panalangin, Lord, ganito po sana sa Korea. Ganito po sana yung government sa Korea. Sabi niya. Hindi po matagal na panahon, bumalik po ulit siya sa Pilipinas. Alam niyo po, pagbaba ulit niya sa Rojas Boulevard, umiyak na naman siya. Bakit po ba siya umiyak? Dahil nakikita po niya, ang Pilipinas ay bumabagsak na. Ang Pilipinas ay hindi na gaya ng dati. Ang Korea po ngayon, nakikita po natin na napakaganda ang Korea. Sabi po ng tatay ko, yung mga kapatid ko na, ang ganda dito, sabi niya. Kung ikukumpara mo ang Pilipinas at saka Korea, 10 times yung kanilang paglago, mga kapatid, kumpara sa Pilipinas. Yun po yung panalangin po ng Prime Minister po na yun. Nasaan na po ang Pilipinas? Nasaan na po yung Pilipinas? Ang ating bayang sinilangan. Huling-huli na po sa paglago, mga kapatid. Wala na po. Ato na po sa kauli-ulian. Nasaan na po ang ating bayang Pilipinas? Mga kapatid, gusto po ng Diyos. Mga Kristiyano, mga kumikilala sa Panginoon, ito po yung great challenge po sa bawat isa po sa atin. Humingi po ng Diyos ng pabor na tayo po ay magkaisa, na manalangin, mag-ayuno, mga kapatid.